Ang Ninuno. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa pahina ng mga maragtas. Kilalang angka ng babaylan sa Kabisayaan. Walang eksaktong taon. Rehiyon ng Visayas. Nagsimula ang kwento sa paggising ng isang matandang babaylan. Itinuring itong matyarka ng kanilang angkan. Iginagalang ito ng karamihan dahil napakaraming pangitain at mga bugna na mula sa kanya ang nagkatotoo. Itago na lang natin ang pangalan niya bilang Nanang Salve. Natulog ito sa loob ng mahigit 10 taon. At ayon sa matanda, ng mga panahong tulog ito, napadpad siya sa mundo ng mga elemento. Nakita niya ang kaganapang hindi nakikita at nararamdaman sa mundo ng mga tao. Ang mga susunod na tagpo mula sa mismong kwento ni Nanang Salve. Tiyong Salve, bilisan po ninyo. Pinapatawag po kayo ng anak nyo. Si Tiang Salve po. Wika ni Onyok. Isa sa mga pamangkin ni Nanang Salve. Kasalukuyang nagtatrabaho sa kanilang palayan si Tatang Octavio ng mga sandaling iyon. Bakit? Ano bang nangyari sa Tiang Salve mo? Tanong ni Tatang Octavio. Habang nasa daan, pinapaliwanag nito ang nangyari. At halos takbuhin ng matanda ang matarik na burol pauwi sa kanilang tahanan. Nagising na po si Nanang Salve. Kagaya po ng sinabi niya 10 taon nang nakakaraan. Wika ni Onyok. Pagdating sa kanilang tahanan, nagulat ang matanda dahil nakita nitong nakaupo sa higaan ang asawang inaakala nilang patay na. Mabaging langit. Totoo nga ang sinabi mo, Salve. Nagbalik ka na nga. Wika ni Octavio. Sinabi ko naman sa inyo, babalik ako matapos ang 10 taon. Ikaw lang tong ayaw maniwala. Nakalimutan mo kasing babayla ng napangasawa mo. Tugon ni Nanang Salve. Oo na, naniniwala na ako. Saan ka ba nagpunta? Ang sabi mo sa amin bago ka matulog maglalakbay ka. Tugon ni Octavio. Dito na nagsimulang magkwento ang matandang babaylan. Ayon sa matanda, napadpad siya sa isang lugar sa kabilang dimensyon kung saan nananahan ang matataas na uri ng nilalang. Ang lugar na ito ay nahahati sa 4 na dome o teritoryo. Ang lugar ng mga balaw, lugar ng mga tikbalang, lugar ng mga bungisngis, at lugar ng mga sentor. Ang pinakasentro ng dome ay pinamumunuan ng isang hari. Sinakop din ito ang ilan pang maliliit na kaharian ng engkanto sa paligid, maliban na lang sa kaharian ng mga diwata. Ang 4 na dome ay pinamumunuan ng isang mataas na uri ng nilalang. Tinatawag nila itong Apo Remus. Nagpapakita ito sa kanila bilang matandang lalaki. Pero ang totoong anyo nito, isang higanteng taong ibon. Ang ulo nito ay sa agila. Ang katawan ay sa tao. Ang mga paa nito mula sa hita ay sa agila. Maging ang mga kuko nito sa kamay. Sinasabing may kapangyarihan nitong maglalang at gumunaw ng isang mundo, dahilan para igalang at katakutan ng mga elementong naninirahan sa mundong iyon. Maging ang mga diwata ay natatakot sa kanya. At sa tuwing magdaraan ito, lumuluhod at nagbibigay galang ang lahat. May kaayusan at kapayapaan sa mundong iyon sa ilalim ng pamumuno ni Apo Remus. Hanggang sa bigla na lang itong nawala. Ni isa sa 4 na hari. Walang nakaalam kung nasaan ang dakilang pinuno. Dahil dito,
Nagpasya silang pag-agawan ang pamumuno sa 4 na dome. Nagpasya ang 4 na pinuno na pag-usapan ang tungkol dito. Ngayong wala na si Apo Remus, siguro naman nararapat na ako ang pumalit sa kanya. Wika ni Haring Balaw. Tama ka, Haring Sentor. Pero paano natin pagpapasya ng bagay na to? Paniguradong walang magpapakumbaba sa atin. At aaminin ko, ayokong magpasailalim sa kahit sino man sa inyo. Tugon ni Haring Sentor. Napatayo ang isa pang pinuno at nagsalita. Mas lalo namang ayokong magpasailalim sa mga kumakain ng damo. Wika ni Haring Bungisngis. Biglang nagtawanan ang lahat ng naroon. Nananahimik lang ang isang pinuno. Pinapakiramdaman ang mga mangyayari hanggang sa mapansin ito ni Haring Balaw. Bakit tila nananahimik ka, Haring Tikbalang? Ayos lang ba sa'yong magpasailalim kung sino man ang hihirangin sa amin? Tanong ni Haring Balaw. Nababaliw ka na ba? Ang mga tikbalang ay may sariling karian. Bakit naman ako magpapasakop sa isa sa inyo? Kung kaya ko namang iangat ang sarili kong karian at pamunuan kayong lahat. At dahil sa sinabi ni Haring Tikbalang, tila sumiklab ang galit sa mga pinunong naroon. Nagsipagtayuan ang mga ito at kanya-kanyang utos sa kanilang mga kawal. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan sa harap namin. Sino ka sa palagay mo? Ikaw na mula sa angkan ng mga alipid, magiging hari ng 4 na dome. Kalokohan ang sinasabi mo, Haring Tikbalang. Wika ni Haring Balaw. Nangangahulugan ba itong nagdedeklara kayo ng digmaan laban sa akin? Alam niyong ako ang namumuno sa pinakamalawak at pinakamalaking dome sa mundong ito. Pinamumunuan ko din ng pinakamalalakas na hukbong sandatahan. Kaya kung nagbabalak kayong magsimula ng digmaan, ipinapayo kong pag-isipan nyo ng 100 beses. Tugon ni Haring Tikbalang. Isa-isang binaba ng mga kawal ang kanilang sandata dahil alam nilang totoo ang sinasabi nito. Matapos ang usapang iyon, isa-isang nag-alisan ang mga hari. Lingid sa kaalaman ng mga ito na may isang nilalang ang nakarinig ng kanilang pagpupulong. Itago na lang natin sa pangalang Orok. Matagal nang namumuhay ang nilalang na ito sa mundong iyon. Hindi nito kinikilalang pinuno ang lahat, kahit sino sa 4 na hari. Ngunit ito ang tagapagbigay ng mahalagang impormasyon sa kanila. Walang nakakaalam ng totoong pinagmulan ng munting nilalang, ngunit wala ding sekretong natatago sa kanya. Matapos ang kaguluhan, pinuntahan nito ang Haring Tikbalang at kinausap. Nasa kalagitnaan ng pagsasanay ang hari nang dumating ito. Ang itsura ni Orok, napakataba, maliit na nilalang at palaging may hawak na sanga ng kahoy. Ito ang ginagawa niyang pampausok sa bibig. Mukhang naghahanda ka na sa mangyayaring digmaan, Haring Tikbalang. Tama yan. Hindi birong kalaban ng 3 haring sinabungis-ngis, Sentor at Balaw. Lalo pa, narinig ko sa Haring Sentor na pupulbusin ka niya. Pinong-pino, gagawing tapa ang karne mo sa hita. Biglang napahinto ang Haring Tikbalang sa ginagawa at dinampot si Orok. Anong sinasabi mo, kutong lupa? Gagawing tapa ang karne ko sa hita. Sinabi ni Haring Balaw ang bagay na yon.
Tanong ni Haring Tikbalang. Opo, dinig na dinig kong sinabi niya yun. Tumatawa pa nga siya ng malakas habang nagsasalita, pati na din ang mga kawal niya. Tugon ni Orok. Umuusok sa galit ang ilong ng Haring Tikbalang. Habang sa isip-isip ni Orok, tuwang-tuwa ito sa naging reaksyon ng hari. Sigurado ka ba sa narinig mo, Kutong Lupa? Muling tanong ni Haring Tikbalang. Oo naman. Kailan ba ako nagsinungaling sa inyo? Tugon ni Orok. Kung ganon, pumunta ka sa kanilang karian at sabihin mong hindi ako natatakot sa kanila. Gagawin akong tapa. Makikita mo, Haring Balaw! Matapos ng pag-uusap, kagad nang umalis si Orok. Tuwang-tuwa ito sa kasinungalingang sinabi sa hari ng mga tikbalang, lalo pa nang makita ang nanggagalaiting mukha nito. Kahit kailan talaga, ang bilis niyong maniwala. Hindi na muna ako pupunta kay Haring Balaw. Siguro, pupuntahan ko si Haring Sentor. Wika ni Orok. Tumuloy na ito sa teritoryo ng mga sentor. Sa liit nito, madali siyang nakakalusot sa maigpit na mga bantay ng karian. Nakakapasok siya sa sentro ng palasyo ng walang kahirap-hirap. Pagkarating nito sa bulwagan, pasimpleng tumuloy si Orok sa kwarto ni Haring Sentor na nooy nasa kalagitnaan ng pagtulog. Nakangisi si Orok habang nagpapalipat-lipat sa higaan ng hari. Huminto ito sa bandang tenga at sumigaw ng malakas. Nabulahaw sa pagtulog ang hari. Ito ang kinakatakutan ng lahat. Dali-dali nitong dinampot ang napakalaking maso. Winasiwas. Lahat ng matamaan ay nasisira. Nagpatuloy ito sa pagwawala. Samantalang si Orok naman, pagulong-gulong sa kakatawa. Huminto ang Haring Sentor. Narinig ang halakhak ni Orok. Dito na rin napahinto sa pagtawa ang maliit na nilalang. Orok, walang iya ka. Kutong Lupa ka talaga. Anong kailangan mo? Tanong ng hari. Bahagya pa ring natatawa si Orok dahil hinihingal na si Haring Sentor mula sa pagwawala. Nakakatuwa ka talagang tignan pag nagwawala, Haring Sentor. Lalo na kapag umuusok ang ilong mo. Wika ni Orok. Sabay hagalpak sa pagtawa. Nahinto na lang ito nang bigla siyang damputin ng hari. Walang iya ka. Magdasal ka na dahil dudurugin kita ng pinong-pino. Wika ni Haring Sentor. Teka, Haring Sentor. Hindi ka naman mabiro. May mahalaga akong impormasyon para sa'yo. Baka gusto mo munang marinig bago mo ko durugin. Kumalma ang hari. Inilapag si Orok sa mesa habang nakaumang ang maso nito sa kanya. Siguraduhin mo lang na mahalaga ang impormasyon na yan. Sa oras na walang kwenta ang sasabihin mo, tatadtarin ko, pati na rin ang kaluluwa mo. Wika ni Haring Sentor. Siguradong magugustuhan mo ang sasabihin ko. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ni Haring Balaw sa'yo? Ibinaba ni Haring Sentor ang sandata. Naupo ito sa tapat ni Orok. Sige, Kutong Lupa. Magsalita ka. Ano ang sinasabi ng kalabaw na yon? Tanong ni Haring Sentor. Wala naman. Sinabi lang naman ni Haring Balaw.
Tuwing dadaan ka, umaalingasaw. Amoy baktol ka. Yung hininga mo, amoy nabubulok na damo. Nanlaki ang mga mata ni Haring Sentor sa mga narinig. Pero hinayaan niyang magsalita si Urok. Talaga? Sinabi niya ang lahat ng yon. Ano pa? Tanong ni Haring Sentor. Hindi lang yan ang sinabi niya, Haring Sentor. Narinig ko din. Sinabi ni Haring Balaw sa hari ng mga bungisngis na ikaw ang pinakamahinang hari sa inyong apat. Matapos itong sabihin ni Urok, biglang tumayo ang hari. Ibinato ang maso sa dingding. Nasira ito na labis namang ikinagulat ng mga kawal sa labas. Ano ka mo? Mahina. Ako ang pinakamahina. Sinabi niya ang bagay na yon. Humanda sa akin ang kalabaw na yan. Dali-daling lumabas ng kwarto ang hari. Itinipon ang kanyang mga kawal. Nang marinig ito ni Urok, kagad niyang sinundan. Sandali lang, mahal na hari. Meron pa pala. Sa palagay ko, mas mabuting unahin mo ang isang ito. Si Haring Tikbalang. Gusto ka niyang gawing alipin. Biglang napahinto si Haring Sentor. Hinarap si Urok. Ang lakas ng loob niyang sabihin sa akin ang bagay na yan. Siya na mula sa angkan ng utusan ng mga diwata. Gagawin akong alipin. Tugon ni Haring Sentor. Oo, mahal na hari. Tinig na dinig ko ang sinabi ni Haring Tikbalang. Tugon ni Urok. Habang nakangisi, pinagmamasdan ang reaksyon ni Haring Sentor. Normal dito ang sumisigaw, naninira ng mga bagay-bagay. Pero sa pagkakataong iyon, natahimik ang hari. Alam ni Urok na talagang galit na ito. Urok, magpunta ka kay Haring Balaw. Sabihin mong maghaharap kami pagkatapos kong ubusin ang lahi ng mga tikbalang. Mahinahon nitong nagsalita. Tanda lang na hindi na ito natutuwa sa mga nangyayari. Dali-daling umalis si Urok. Nang makalabas sa karian, humagalpak ito sa kakatawa. Nagpagulong-gulong sa lupa. Nakakatuwa talaga kayong mga hari. Napakataas ng ere nyo. Mukhang maaaliw ako sa mangyayari. Pero parang may kulang. Ano kayang magandang gawin? Pagkagaling nito sa palasyo ni Haring Sentor, pinuntahan niya ang teritoryo ni Haring Balaw. Dito medyo nahirapang pumasok sa pader na gawa sa nagbabagang bato at ilog na apoy na nakapaligid sa mismong karian. Pero dahil porsigido siya sa nais gawin, naghanap ito ng paraan para makapasok hanggang sa dumaan ang malaking ibon. Kumapit siya sa paa nito. Nang makatawid sa pader, kagad siyang bumitaw. Saktong paglagpak ni Urok, dire-diretso ito sa mismong bintana sa kwarto ng Haring Balaw. Nakita nitong nakikipaglaro ang hari sa kanyang mga anak. Laking gulat nito nang biglang magsalita si Urok. Pagbati sa'yo, Haring Balaw. Pasensya na kung pumasok ako sa kwarto mo nang walang pasabi. May hatid akong mahalagang impormasyon. Wika ni Urok. Hindi kagaya ng ibang mga hari. May nahon si Haring Balaw. Hinayaan nitong makapasok si Urok at magsalita. Sige, anong impormasyon ang dala mo, Urok? Magsalita ka. Tugon ni Haring Balaw. May pinapasabi si Haring Sentor. Gusto kanyang makaharap sa isang digmaan. Biglang napatayo si Haring Balaw.
Digmaan. Sa anong dahilan? At bakit gustong makipagdigmaan ni Haring Sentor? Tanong ng hari. Mawalang galang na mahal na hari. Ngunit hindi pa malinaw sa inyo ang naging usapan kanina sa pagpupulong ng 4 na dome. Nais ng Haring Sentor na mapasailalim sa kanyang kapangyarihan ang inyong nasasakupan. Habang sinasabi ito ni Urok sa hari, napapangiti ito sa isipan niya, lalo pa nang makita ang reaksyon nito. Hindi ka ba nagsisinungaling, Urok? Sigurado ka bang narinig mo ito sa mismong bibig ni Haring Sentor? Muling tanong ni Haring Balaw. Ramdam ni Urok na tila hindi pa sapat ang sinabi niya upang lubusan itong magalit. Hindi lang yan kamahalan. Sinabi din ni Haring Sentor na amoy kulungan ng baboy ang bibig mo. Nanlaki ang mga mata ni Haring Balaw at dito tuluyang nagbago ang kanyang timpla. Nagbuga ng usok sa ilong. Namula ang mga mata. Sa isip ni Urok, ito na ang pinakahinihintay niyang kaganapan. Kung ganon, iparating mo kay Haring Sentor na hindi ko siya aatrasan. Magkikita kami sa labanan. Wika ng hari. Ngunit bigla naman itong inawat ni Urok. Sandali lang kamahalan. Hindi ba parang walang saysay kung makikipagdigma ka gamit ang iyong mga kawal? Siguro ang mas maganda kung kayo mismong dalawa ni Haring Sentor ang magkasubukan ng lakas. Mano-mano! Tugon ni Urok. Panandali ang napahinto si Haring Balaw. Pinag-isipan ang kanyang mga narinig. Muli itong naupo at kinausap si Urok. Mukhang maganda ang mungkahing yan, Urok. Sige, iparating mo kay Haring Sentor. Handa kong harapin siya sa kahit anong laban. Wika ni Haring Balaw. Tahimik na umalis si Urok. Paglabas ito sa karian, muli na namang tumawa ang nilalang na tila tuwang-tuwa sa kanyang ginawa. Mukhang maaaliw ako sa mangyayari. Magaling! Magaling! Kakaiba ang libangan ni Urok. Ang ugali nito ay mahilig magsulsul. Ang siyang nagiging sanhi ng kaguluhan sa 4 na dome. Inoobserba nito sa loob ng ilang araw ang mangyayari. Hindi pinaparating ni Urok sa sentro ang mensahe sa pagnanais na makita ang kakalabasan ng kanyang ginawa. Patuloy nitong binibisita ang sentro ng dome para makita ang paghahanda ng isa't isa. Kasalukuyang nasa kampo siya ng mga bungisngis. Naalala ni Urok na hindi niya pa nakakausap ang hari. Dali-dali siyang bumaba mula sa sanga ng puno. Diretso sa lugar kung saan masayang kumakain ang haring bungisngis kasama ang mga kalahi. Magandang araw, Haring Bungisngis. Mukhang nagkakasayahan kayo ng mga kalahi mo. Ewan ko lang kung makapagsaya ka pa sa oras na marinig mo ang sasabihin ko. Wika ni Urok. Biglang nahinto ang haring bungisngis sa pagkain at hinarap ang nilalang. Ano yun, Kutong Lupa? Ano ang sasabihin mo? Magsalita ka. Habang nasa modo pa akong makinig sa'yo. Tanong ng hari. Naglalakad-lakad si Urok sa ibabaw ng mesa habang nag-iisip ng sasabihin sa hari ng mga bungisngis. Ano kasi, mahal na hari? Alam kong magandang lalaki kayo at marami ang nahuhumaling sa inyo. Lalo na ang mga kababaihan dito sa kariyan niyo. Pero kasi, dinig na dinig ko ang sinabi ni Haring Balaw
Yung mukha mo daw, parang kalabasang tinubuan ng mukha. Biglang nagtawanan ang iba pang mga bungisngis. Dahilan para maasarang hari. Ibinalibag nito ang mesa. Natapon ang mga pagkain. Pinagsusuntok nito ang lahat ng mga kasamahang nakaupo sa mesa. Tuwang-tuwa naman si Urok habang pinapanood na magwala ang hari. Sinabi niya yon. Sigurado ka. Humanda sa akin ang balaw na yan. Wika ni Haring Bungisngis. Mas lalo pa itong ginatungan ni Urok. Opo, kamahalal. At ang mas malala pa, sinabi din niya na napakasiba niyo. Kayo lang ang nakakaubos ng mga handang pagkain tuwing nagpapatawag ng pagpupulong. Patay gutom ka daw. Lalo pang nagalit ang bungisngis sa sinabi ni Urok. Kamuntikan siyang matamaan ng ibato nito ang kalis na gawa sa ginto. Sabihin mo kay Haring Balaw, magharap kami sa isang digmaan. Kaya maganda siya. Akala siguro ng kalabaw na yan, uurungan ko siya. Dali-daling umalis si Urok. At habang tumatakbo ito palayo, halos kapusin ito ng hininga sa kakatawa. Tuwang-tuwa ang munting nilalang sa ginagawang panunulsol sa mga hari. Pero lingid sa kalaman nito na may mas malalim na dahilan si Urok kung bakit niya ito ginagawa. Nakaupo si Urok sa isang bato. Pinagmamasdan ang malawak na karian ng 4 na dome nang bigla siyang lapitan ng isang matandang nilalang na itago na lang natin sa pangalang Ulysses. Sana lang alam mo ang ginagawa mo, Rock. Hindi birong pag-awayan ng 4 na hari. Malaking digmaan ang mangyayari kung sakali. Wika ni Ulysses. Mula ang lalaking ito sa angkan ng mga diwata. Kailanman, hindi nakikialam ang mga ito sa anumang gulo o pangyayari sa 4 na dome. Huwag kang mag-alala, Ulysses. Manood ka lang sa tore. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi rin ako makikialam. Kahit noon pa man, hindi nakikisali ang mga diwata sa gulo ng 4 na dome. At kung ano man ang dahilan mo sa ginagawa mo ngayon, ay sana lamang hindi madamay ang aming teritoryo. Wika ni Ulysses. Huwag kang mag-alala. Dahil kahit naman ang 4 na hari, ayaw magkaroon ng anumang problema sa inyo. Kaya ipanatag mo ang iyong kalooban, Ulysses. Tugon ni Urok. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinubukan niyang pag-away-awayin ang mga hari dahil natutuwa ito sa nagiging resulta. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam mo sa tuwing ginagawa mo ang bagay na yan. At wala akong pakialam hanggat hindi nadadamay ang karian ng mga diwata. Wala kang magiging problema sa akin. Matapos ang pag-uusap, kagad ding umalis si Ulysses. Isa ang nilalang na ito sa pinakamatandang diwata. Kilala niya ang pagkatao ni Urok. At sa tagal ng panahon, ni minsan ay hindi pa sila napahamak o nasangkot sa anumang kaguluhan. Nanatiling nakaupo si Urok habang pinagmamasdan sa malayo ang 4 na karian. Mula sa kinaroroonan, tanaw nito ang malawak na kapatagang nasa sakop ng 4 na dome. At habang pinagmamasdan nito ang payapang kapatagan, biglang may kung anong pumasok sa kanyang isipan. Masyadong mapayapa. Nakakaburyong. Makagawa nga ng kaunting pagkakabalahan. Wika ni Urok.
Nagtungo siya sa mabatong kabundukan na sakop ng mga sentor. Dito nakatira ang isang nilalang na kung tawagin ay Gidor. Isang uri ng engkantadong hayop na kulay puti ang balat. May pakpak ito ng kagaya sa dragon, ngunit hindi nakakalipad. Sinasabing may kakayahan itong magbuga ng asido na kayang tumunaw ng kahit anong bagay na madadaanan nito. Pumasok si Urok sa isang yungib na punong-puno ng mga kalansay na namatay na nilalang. Nakita nitong mahimbing na natutulog ang Gidor habang binabantayan ang kanyang mga itlog. Marahang lumapit si Urok. Itinulak palabas ng yungib ang isa sa 5 itlog ni Gidor. Hindi nakahalata ang nilalang, kaya naman maayos siyang nakalabas sa kuweba. Pinagulong niya ito papunta sa matarik na tagiliran ng burol at sa ilalim nito ang mismong karian ng mga sentor. Gawa sa matibay na bagay ang talukab ng itlog, kaya hindi ito madaling mabagsak. Kahit pa bumagsak ito mula sa mataas na lugar o tumama sa matigas na bagay. Bumagsak ang itlog sa mismong harapan ng mga nagsasanay na kawal. Laking gulat ng mga ito nang mapagtanto na ang bagay na yon ay ang itlog ng Gidor. Nataranta ang lahat dahil kinakatakutan ang nilalang na ito. Nakaabot sa kaalaman ni Haring Sentor ang nangyari, maging ito ay natakot. Nang makita ni Urok na natataranta ang mga sentor, dali-dali siyang pumunta sa Gidor at ginising ito. Gidor! Gidor! Kumising ka! Isa sa mga itlog mo, kinuha ng mga sentor! Biglang tumayo ang nilalang at binilang ang itlog. Nang mapagtantong kulang na ito, nagpakawala ito ng malakas na sigaw. Umabot ang boses nito sa karian ng mga sentor, dahilan para matigilan silang lahat. Dali-daling tumakbo ang Gidor palabas ng yungib. Walang pagdadalawang isip na pinuntahan ng karian ng mga sentor. Hindi na nito namalayan na nakasampa sa likuran si Urok. Habang tumatakbo ang Gidor, wala naman itong tigil sa pagtawa. Ganyan nga, Gidor. Magmadali ka bago nila gawing tortang itlog ang anak mo. Pagkarating sa karian ng mga sentor, kanya-kanyang pulasan ang mga ito. Marami ang nawasak at may iilan ding namatay. Hindi naman nakagawa ng kahit anong hakbang si Haring Sentor dahil sa takot na baka tuluyang maubos ang kanyang mga kalahi. Nakatago si Urok sa likod ng malalaking tipak ng bato habang pinagmamasdang maigi ang takot ng dakilang hari ng mga sentor. Hindi ko alam na pwede palang maigi sa takot ang isang dakilang hari. Walang tigil sa pagtawa si Urok habang inaantay na kumalma ang sitwasyon. Nang makaalis na ang Gidor kasama ang kanyang itlog, kagad nilapitan ni Urok si Haring Sentor na nooy nakatulala pa din sa kawalan. Haring Sentor, anong nangyari dito? Bakit nandito ang Gidor? Wika ni Urok. Nagkukunwari itong natatakot, pero pinipigilan nito ang pagtawa. Lalo pa nang makitang nanginginig sa sobrang takot ang hari ng mga sentor. Urok, anong ginagawa mo dito? Anong sadya mo? Talagang tinaon mo pa kung kailan nasa kayaya akong kalagayan. Wika ng hari, habang pilit na inaayos ang sarili. Wala naman po kamahalan. Hindi ko po akalaing ganito ang nangyari dito. Nakulat din ako nang makita kong nagwawala ang Gidor. Tugon ni Urok.
Sino ang may kagagawan nito? Sinong hunghang ang naglagay ng itlog ng gador sa gitna ng aking kaharian? Wika ni Haring Sentor. Umalingaw-ngaw ang tinig nito sa buong lugar, dahilan para mapaluhod ang lahat ng mga sakop nito. May sasabihin po ako sa inyo, kamahalan. Pero sana maghulos tili kayo. Nakita ko ang isa sa mga sundalo ni Haring Balaw na pumunta sa yungib ng Kidor. Napadaan lang naman ako, kaya hindi ko alam kung ano talaga ang pakay niya. Wika ni Orok. Nakatalikod dito sa hari, kaya hindi nakita ng sentor. Nakangiti ito ng nakakaloko. Walang iya talaga ang mga balaw na yan. Umanda siya sa akin. Pagbabayaran niya ng mahal ang ginawa niya. Tugon ni Haring Sentor. Dali-daling umalis ang hari at dinampot ang kanyang sandata. Hinabol naman ito ni Urok. Sandali lang, kamahalan. Maghulos tili kayo. Hindi po ako sigurado kung ang mga balaw nga ang may gawa nito. Wika ni Orok. Kahit na, sakop ng dome ko ang pinamumugaran ng Gidor. Wala silang karapatan na tumungtong sa teritoryo ko. Wika ng hari. Nang mapagtanto ni Orok na hindi na nito mapipigilan ang hari ng mga sentor, mabilis itong tumakbo papunta sa karian ni Haring Balaw. Isa sa mga katangian ni Orok, ang kakayahang magpalipat-lipat sa lugar gamit ang maliit na portal na siya lang ang nakakaalam. Pagkarating sa karian ng mga balaw, kagad nitong hinanap ang hari. Nakita niya itong nakikipag-usap sa mga kalahi. Kamahalan, ipagpauman ninyo ang aking panggagambala. Pero sa mga oras na ito, paparating na si Haring Sentor. Bala kanyang hamunin sa isang labanan. Kasalukuyang nagmamarcha papunta dito. Wika ni Orok. Nalabis namang ikinagulat ni Haring Balaw. Anong sinabi mo? Anong dahilan? Bakit siya susugod dito? Tanong ni Haring Balaw. May naglagay po ng itlog ng Kidor sa kanyang kaharian at sinalakay po ito ng nilalang. Ang hula po ng Haring Sentor, kayo po ang may gawa nun. Nanlaki ang mga mata ni Haring Balaw. Dali-daling nag-utos sa kanyang mga kawal na magsipaghanda upang salubungin ang paparating na hukbo ng mga sentor. Nakasunod lang sa hari si Orok. Nang makita ang paparating na hukbo ng mga sentor, kagad na itong umalis. Umakyat si Orok sa isang puno at mula doon ay pinapanood ang mga mangyayari. May kung ano itong inihip sa hangin na naging dahilan para makalimutan ng dalawang hari ang kanyang presensya. Tignan natin kung sino ang mananalo. Siguradong masaya to. Wika ni Orok. Ilang sandali pa ay tuluyang naglapit ang dalawang panig. Pumagitna ang dalawang hari upang mag-usap. Halata ang galit kay Haring Sentor. Samantalang si Haring Balaw naman ay nanatiling kalmado. Ang lakas ng loob mong pumasok sa teritoryo ko, Balaw. At hindi lang yun, gumawa pa kayo ng malaking gulo. Wika ni Haring Sentor. Ipagpaumanhin mo, Haring Sentor. Pero hindi ko alam ang sinasabi mo. Maging ako, nagulat sa iyong bigla ang pagsugod. Tugon ni Haring Balaw. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Balaw.
Alam kong matagal mo nang gustong pabagsakin at sakupin ang aking dome. Kaya ginamit mo ang gidor upang wasakin ang aking kaharian. Napailing si Haring Balaw sa sinabi nito. Alam mo, Haring Centaur, hindi ko kailangang gumamit ng mga nilalang kung gusto kong pabagsakin ang kaharian mo. Kaya imposible ang sinasabi mo. Tugon ni Haring Balaw. Kalokohan. Kahit kailan hindi ka nanalo sa labanan natin. Ngayon sasabihin mo, sisiw lang ang pagpapabagsak sa kaharian ko. Muling wika ni Haring Centaur. Ngayon, anong gusto mong mangyari, Haring Centaur? Dahil sa inuwa ko, hindi na kita mapapakiusapang kumalma. Tanong ni Haring Balaw. Walang pagdadalawang isip namang sumagot si Haring Centaur. Digmaan, Haring Balaw. Para magkaalaman kung sino ang luluhod sa ating dalawa. Tuwang-tuwa si Urok nang marinig ang naging sagot ni Haring Centaur. Halos mahulog ito sa sanga ng puno habang tumatawa. Muli nitong idinako ang tingin sa dalawang hukbo upang marinig ang sasabihin ni Haring Balaw. Talaga bang ito ang gusto mong maganap, Centaur? Hindi ko akalaing hahantong sa ganito ang maliit na hindi pagkakaunawaan. Tila kinalimutan mo na ang naging samahan natin nung mga panahong nandito pa si Apo Remus. Wika ni Haring Balaw. Kayo ang nagsimula ng gulo, Balaw. At dahil doon, napakarami sa aking kalahi ang napahamak. At kung ito lang ang paraan upang mapatunayan sa lahat na kaming mga sentorang pinakamalakas na nilalang sa 4 na dome, hindi ako magdadalawang isip na makipagdigmaan sa inyong mga Balaw. Tugon ni Haring Centaur. Napailing na lang ang Haring Balaw. Kung ganon, may 10 araw ka para maganda. Pagkatapos nun, magkita tayo sa digmaan. Muling wika ni Haring Balaw. Hahanapin kita, Balaw. Matapos ang usapang iyon, dali-dali namang umalis si Urok. Tuwang-tuwa ito sa naging resulta ng kanyang panunulisol. Habang pasipol-sipol na naglalakad, napansin itong may kung sinong nakasunod sa kanya. Marahan itong lumingon, pero wala siyang nakita. Kung sino ka man, magpakita ka na bago mo papagsisihan ang pagsunod mo sa akin. Wika ni Urok. Walang lumabas. Nanatili itong nakatago sa malaking bato. Alam kong nandyan ka. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Lumabas ka dyan sa pinagtataguan mo. Biglang lumantad ang isang nilalang. Nakahinga ng maluwag si Urok nang makitang si Ulysses ang taong iyon. Sa pagkakataong ito, mukhang magkakaroon ng digmaan dahil sa kalokohan mo, Urok. Wika ni Ulysses. Tama ka. Dito natin malalaman kung sino talaga ang malakas sa pagitan ng mga Balaw at Centaur. Napailing si Ulysses. Muling nagbigay ng babala kay Urok. Tandaan mo lang ang sinabi ko sa iyo. Huwag madadamay ang kaharian ng mga diwata dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa iyo kapag nangyari ang bagay na yon. Wika ni Ulysses. Huwag kang mag-alala, Ulysses. Naglilibang lang ako. At
Gaya ng sinabi ko sa iyo, hindi ko nahahayaang umabot sa ganong sitwasyon. Isa pa, may magandang aral silang mapupulot sa gagawin ko. Tugon ni Urok. Sa pagkakatanda ko, magkasangga simula bata sina Haring Balaw at Sentor. Pero bakit gayon? Gusto nilang magpatayan. Tanong ni Ulysses. Wala na akong pakialam. Mas maaaliw akong makita silang naglalaban-laban. Ngayon, kung anumang mangyari, yun ay kagustuhan nila. Tugon ni Urok. Kagad nang iniwan si Ulysses. Kaunting kaalaman tungkol kay Haring Balaw at Haring Sentor. Sa lahat ng mga hari ng 4 na dome, silang dalawa ang masasabing pinakamatalik na magkaibigan. Magkasama ang dalawa sa lahat ng labanan, maging sa mga digmaang kanilang dinaluhan. Walang makakatalo sa pinagsanib na puwersa ng dalawang hari. Kabilang dito ang sinaunang digmaan laban sa mga diwata, kasama ang kani-kanilang kaharian. Nakipaglaban upang magkaroon ng kasarinlan ang 4 na dome. Nagsimula ng magkalamat ang kanilang samahan nang mawala si Apo Remus na kinikilalang mataas na pinuno. Balik tayo sa kwento. Nang mga sandaling iyon, tuloy sa paghahanda ang dalawang panig para sa magaganap na digmaan. Samantalang si Urok, patuloy din ang ginagawang pag-uudyok sa mga ito. Ipinagbigay alam din niya ang mangyayari sa dalawa pang hari. Totoo ba ang mga sinasabi mo, Urok? Kung sakali, magiging pabor para sa akin ang mangyayari. 2 na lang ang magiging karibal ko sa pamumuno. Wika ni Haring Bungisngis. Tama po kayo, kamahalan. Maaring mabawasan ng isa ang kalaban mo. Pero, maaari ding walang mamatay sa kanila. O hindi kaya naman, 2 silang masawi sa laban. Kung ako sa'yo, sisiguraduhin ko na ang tagumpay. Tugon ni Urok. Nakaisip naman ito ng paraan para lalong palalain ang sitwasyon. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang pwede kong gawin para masigurado ang tagumpay, Urok? Sino ang papatayin ko? Si Haring Balaw o si Haring Sentor? Tanong ni Bungisngis. Ano ka ba naman, kamahalan? Hayaan mo silang gawin ang gusto nila. Magpatayan sila kung magpapatayan sila. Sa ayaw at sa gusto mo, isa din sa kanila ang mawawala. Bakit hindi si Haring Tikbalang ang paglaanan mo ng pansin? Wika ni Urok. Tumawa ng malakas si Haring Bungisngis. Magandang ideya para sa kanya ang sinabi ng munting nilalang. O nga naman. Bakit hindi ko nga naman paglaanan ng pansin ang dati kong kaibigan? Tugon ni Haring Bungisngis. Matapos ay kagad na itong naganda upang maglakbay papunta sa teritoryo ng mga Tikbalang. Mabilis na ring umalis si Urok upang isagawa naman ang susunod niyang plano. Naunang dumating si Urok sa kaharian ng mga Tikbalang na nooy naghahanda na din sa pakikipaglaban. Dali-dali nitong hinabol ang Haring Tikbalang upang tanungin. Mawalang galang na po, kamahalan. Maaari ko bang malaman kung saan ang punta niyo?
Kagad huminto ang hari upang harapin si Urok. Pwede ba, Urok? Wala akong panahon upang makipaglokohan sa'yo. Nagmamadali ako. Papunta kami sa teritoryo ni Haring Sentor upang sumaklolo sa digmaan nila ng mga balaw. Tugon ni Haring Tikbalang. Bagyang napangisi si Urok. Kaso nga lang wala ito sa kanyang plano. Kaya naman gumawa ito ng paraan para maantala ang pag-alis ng mga tikbalang. Dali lang. Hindi ba magkaaway din kayo ni Haring Sentor? Bakit ka makikipagtulungan sa kanya? Tanong ni Urok. Maaring tama ka. Magkaaway nga kami ni Haring Sentor. Ngunit nakipagkasundo siya sa akin na kaming dalawa ang mamumuno sa 4 na dome sa oras na masakop namin ito. Biglang nanlaki mga mata ni Urok. Para bang nakakita ng isang bariles ng ginto. Sandali lang, Haring Tikbalang. Papunta sa karian mo ang hukbo ng mga bungiskis sa pamumuno ng kanilang hari. Sa palagay ko, hindi maganda ang balak niya sa'yo. Muling wika ni Urok. Biglang pinahinto ni Haring Tikbalang ang kanyang hukbo sa pagmamarcha. Sigurado ka ba sa mga sinabi mo, Urok? Sa paanong paraan mo ito nalaman? Tanong ni Haring Tikbalang. Hindi na mahalaga kung paano ko ito nalaman. Pero kung inyong mamarapatin, mas mabuti kung haharapin niyo ang mga bungiskis kaysa sumali sa digmaan na wala naman kayong kasiguraduhan. Wika ni Urok. At paano mo nasabi na walang kasiguraduhan ng digmaan na pupuntahan namin? Isa laban sa 2 ang laban, kaya siguradong mananalo kami ni Haring Sentor. Wika ni Haring Tikbalang. Yun ang akala niyo. Kung sakaling manalo kayo sa laban sa mga balaw, siguradong tatraydorin din kayo ni Haring Sentor. Balak niyang suluhin ang pamumuno sa 4 na dome. Sa tingin mo, papayag talaga siya na makihati sa'yo? Biglang nanggigil ang Haring Tikbalang. Inutusan ang kanyang mga alagad na bumalik sa kanilang kaharian. Maaring tama ka nga, Kutong Lupa. Mas mabuti sigurong harapin ko mag-isa si Bungisngis. Kapag natalo ko siya, siguradong madali lang para sa akin ang sakupin ang iba pang kaharian. Nagbalik ang mga tikbalang sa kanilang teritoryo upang salubungin ang paparating na hukbo ni Haring Bungisngis. Ilang sandali pa, dumating na ang kanilang pinakahinihintay. Habang papalapit ito ay kinausap ni Urok ang Haring Tikbalang. Ipinapayo ko sa'yo, napakitaan nyo ng maganda ang mga bungiskis. Kumbaga, linlangin nyo sila. At sa oras na makuha nyo ang tiwala, saka kayo kumilos. Wika ni Urok sabay lundag papasok sa isang portal. Inakala ng lahat na wala na ang munting nilalang. Pero lingid sa kanilang kaalaman, nagtatago lang ito sa paligid. Tignan natin kung anong mangyayari sa inyo. Ewan ko lang kung hindi kayo mag-agawan sa palikuran dahil sa gagawin ko. Walang kaalam-alam ang 2 panig na may inilagay na gamot si Urok sa kanilang inumin. Kapwa mahilig sa alak ang 2 hari. Kaya naman siguradong hindi nila mapapansin ang inilagay ng munting nilalang. Sa pagkakataong iyon, magkarap na ang hari ng mga bungisngis at hari ng mga tikbalang. Kapwa nakangiti ang mga ito. Hindi ko matukoy kung totoo nga ba ang pinapakita mong ngiti sa akin, Bungisngis. Dahil kahit galit ka,
nakangisi ka pa din. Wika ng hari ng mga tikbalang. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Hindi ako naparito kagaya ng iniisip mo. Gusto kitang alukin ng isang bagay. Yan ang pag-uusapan natin sa harapan ng mga tapayan ng alak na dala namin. Halika na. Yayain mo ang iyong sakop. Mag-inuman tayo. Wika ni Haring Bungisngis. May pasan-pasan itong kalabaw at ilang baka mula sa mundo ng mga tao bilang regalo sa hari ng mga bungisngis. Bagya naman itong nainsulto dahil sa ginawa ng hari ng mga bungisngis. Hindi ko alam kung ano ang totoo mong pakay, Haring Bungisngis. Naparito ka ba para insultuin ako? O sadyang mapuro lang ang memorya mo at nakalimutan mong hindi ako kumakain ng karne? Ang ninuno.